Ngayong araw nga ay nagbike na naman ako. Tingnan mo itsura ko dyan, halatang bagong gising. Walang ligo, walang sipilyo, wala ni kahit ano. Basta ginusto ko lang pumadyak hanggang sa marating ko ang bitukang manok sa may Pagbilao, Quezon. Nang marating ko ang bitukang manok, nakilala ko sa Ate Mayet na isang nagmamando ng traffic dyan. Yan si Ate Mayet. Naawa ako sa kwento niya kasi napakababa pala lang kita nila dyan. Minsan 100 lang isang araw. Minsan nga wala pa pag walang naghahagis sa kanila. Yan ang ano nila, ang kalakarin nila dyan. Kung walang maghahagis sa kanilang barya, wala silang kikitain. Hanggang kinausap ko si Ate Mayet, ang dami kong nakuha impormasyon sa kanya. Meron pala siyang 2 anak na parehas may asawa at 8 apo. Nasa kanya lahat iniwan. At diyan ko na nga hinarang sila Macho para magpakuha ng video para may vlog ako ngayong araw. Grabe, bitukang manok kaya yan. Hindi basta-basta ang ingredient yan. Isa yan sa pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. Parang katulad ng Alsema Highway sa may Atok Benguet. Grabe yan. Tingnan nyo, napakalakas ko yan, oh. Oh, di ba? Tapos huminto ako para kuha ng video ang kabuuan ng bitukang manok. Ayan ang kabuuan niya. Ayan, kuha na mismo ni Matthew yan kasi nasa may tuktok na ako dyan. Inutusan ko siya. Sabi ko, kuha na ako ng video para maisama na naman ako sa vlog ngayong araw. Diyan ko na sila, diyan na kami nagkausap-usap. Eh, nalaman ko taga-Tayabas pala siya. Mabait yan si Matthew. Tsaka gwapo siya, pati nung kapatid niya. Mga artistahin niya mga yan. Yan. Okay, tamo. Sobrang sipag niya mag-video, pati sarili nila, binidyohan nila. At pagkatapos ko magpakuha ng video, yan, nagrupi kami dyan. Picture-picture lang. Yan. Ewan ko kung sino may pitik yan eh. Parang si Matthew pa rin yata. Pero yung sa akin, sigurado ako si Matthew. Si Matthew nagpitik niyan. Walang iba. Pasado alas 10 ng umaga na magkalasan kami nila Matthew. Yan. Nagbike na naman ako hanggang sa parating ko ang dagat dyan sa may Ate Mo ng Quezon. Tingnan nyo, pinagagawa ko dyan para akong bata. O diba? May pa-tiktok pa yan. Sasayaw na yan. O diba? Parang gago lang talaga. Inaalo mag-isa ang sarili. Halatang walang kasama. Yan. Pero sabi nga, enjoy lang ang buhay. Hanggang pumadyak na naman ako, may nadaan ako napakaraming nyog. Naalala ko tuloy si Lola kapag bumibisita sabi sa Manila. Grabe yun, kung makapag-uwi ng nyog, kung makapagpasalubog sa amin ng nyog, from Bicol, papunta sa Maynila, talagang dalawa, minsan 3 pa nga ng puno ng nyog, pasampasan niya, parang may maipasol sa lubong sa aming mga nyog. Yung mismo puno, kasama ng ugat. Hanggang inabot na ako ng takip ni Silim dito sa may Gumaka, Quezon. Tinigilan ko ng pagpadya kasi wala naman akong ilaw. Yan. Nagmasid na lang ako sa dagat. Ininjoy ko ang sarili ko kasi para kasi magkakasakit ng mga oras na yan. Iba no kasi nung tama ng hangin sa akin, napakalamig. Para ako magkakatrakaso kaya tumigil na ako sa pagpadyak. Ayun lang. Bye-bye!